Ano kaya ang hinihingi na katugunan ng Diyos? Hindi po natin palalampasin ang katanungan. Naririto po ang ating mga communicants. At ito po ang ating pong mga bata, mga anak at mga apo. Sino sa inyo ang gusto na maging katulad ng ating mga DMs, DM Marie at DM Liway? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang gustong maging pastor? Palakpakan po natin ang ating mga anak, ang ating pong mga apo. Sino naman po sa ating mga magulang at mga lolo at lola na naririto ngayon na ipinapanalangin ang kanilang mga anak o mga apo na maging church worker o maging manggagawa ng Panginoon bilang ebanghelista, misyonero para sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon? Magsabi ng amen. Ba, marami po at may gumaganon pa po sa likod ng kamay talaga po na amen sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, paano ka inaalagaan ng Diyos? Sabihin po natin ng malakas, ng sabay-sabay, papaano tayo inaalagaan ng Diyos? Opo. Papaano nga po tayo inaalagaan ng Diyos? Papaano inaalagaan ng Diyos ang ating bansa? 27 years ago, o nung taong pong 1986, ano nga po ba ang nangyari sa ating bansa? Doon po sa mga isinilang after ng 1986. At doon naman po sa mga isinilang before 1986. Alam po natin sa kasaysayan, 27 years ago, na mayroong naganap na pagbabago at pagkakaisa ang sambayan ng Pilipino, bunga ng tinatawag po ngayon sa kasaysayan na EDSA People Power Revolution. Kung kaya't every February 25, bukas po yun, sa ating pong recent history, sa ating makabagong kasaysayan, isang okasyon o isang holiday ang Pebrero 25 upang ito'y gunitain at magpasalamat sa kabutihan ng Diyos para sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Sa ating pong teksto, sa Josue, Kabanata 24, ang talata ay 2 hanggang 5, at maging sa talata 14, dito po ay binalikan ni Josue ang magagandang nangyari sa kasaysayan ng Israel. Alam niyo po, kahit si Josue, sabi nga po, naririnig natin ay nasa pre-departure area na ng kanyang buhay, ang hindi po niya nalilimutan nang sabihin niya po sa yugtong ito doon sa Book of Joshua chapter 24, yung pong magagandang nangyari o magagandang ginawa ni Yahweh sa buong Israel. Opo, yung pong chapter 24 ng aklat ni Josue ay kapahayagan at pag-alaala ni Josue at pagbabahagi niya ng magandang nangyari sa kasaysayan ng Israel. Kung kaya nga po kaugnay ng ating pong pagninilay sa umagang ito, ang dalawang kaisipan at hamon na hatid sa atin ng pangyayaring ito sa buhay ng mga Israelita. Una po, ano nga po itong pangyayari at hamon na ito sa kasaysayan ng mga Israelita na hindi po malimutan sapagkat nasa puso, nasa isipan ni Josue? Ito po ay ang mapagmahal
na pagpapahalaga ng Diyos. Sabihin po natin, mapagmahal na pangangalaga ng Diyos. Ulitin po natin, mapagmahal na pangangalaga ng Diyos. Alam po ninyo, hindi nanatiling abot-tanaw lamang. Hindi nanatiling tinatanaw lamang ng mga Hebreo o ng mga Israelita ang lupang pangako. Dumating po sa buhay ang panahong nasakop na nila ang Kanaan. Ito po yung promised land o lupang pangako. At kahit marami pang paglalabang kailangang tapusin, nakuha na nilang kontrolin ang lupain. At natanggap na rin nila ang kanilang bahagi o yung kanilang parte sa lupain at sinisimulan na nilang pagbutihin ang kanilang kabuhayan sa lupang pangako. Kung kaya nga po mula sa mapait na daang-daang taong pagiging alipin sa Ehipto, naging isa ng bagong bansa ang mga Hebreo. Yun po yung yugto na kung saan panahon ni Josue. Opo, at ngayon, kailangang harapin na nila ang mga hamong kasama sa pagiging bagong nasyon o sa pagiging isang batang nasyon. Sa yugtong iyon, si Josue po ay hindi nagaya ng dati nung pangunahan niya ang kanyang mga kababayan, ang mga Hebreo. Sa yugtong ito, matanda na si Josue, nasa departure area na siya. Siya ang pumalit kay Moises at anumang oras, mamamatay na siya. Kung kaya't tinipon ni Josue ang mga tao at hinamon niya sila na magpatuloy sa kanilang katapatan. Sabihin po natin, katapatan. Hinamon niya ang mga tao na magpatuloy sa kanilang katapatan kay Yahweh. At sa ganong kalagayan, sa yugtong iyon, ng kanyang paghamon, binalikan niya ang magagandang ginawa ng Diyos sa kanila. Sabi nga po sa isang awit, sa himno, count your blessings. No? Binalikan ni Josue ang mga pagpapala o ang magagandang ginawa ng Diyos sa kanila bilang bansa o bilang bayan ng Diyos. Sinabi niya na ang bansa nila ay nagsimula sa isang tao lamang. Sino nga po yung tao na yon? Saan nga po ba? Sino ang pinagmulan ng bansang Israel, ng kanilang bansa? Nagsimula sa isang tao lamang at ito po ay si Abraham. Ngayon, napakarami na ng mga Israelita. Sa buong kasaysayan ng kanilang bansa, walang hindi nakadama ng iba't ibang kapahayagan ng pangangalaga ng pagmamahal ng Diyos. Tinawag ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto. Iningatan sila mula sa mapanganib na mga kaaway. Binigyan sila ng pagkain, binigyan sila ng tubig sa ilang. At tinugon ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sabihin nga po natin, tinugon ang pangangailangan. Ganon yung pagmamahal, ganon yung pangangalaga ng Diyos. Ginising at hinamon ni Josue ang mga tao na huwag kalilimutang magpatuloy na maglingkod at sumamba sa Panginoon. Kahit nga po gano'n na ang kalagayan ni Josue, naroon pa rin yung pong kanyang kasiglahan, naroon pa rin ang kanyang kalakasan at nagbibigay ng inspirasyon sa buong sambayanan. Yun ay bunga ng kanyang malapit na kaugnayan sa Diyos. Kanyang hinamon na magpatuloy na maglingkod at sumamba sa Panginoon ang kanyang mga kababayan. Nga kapatid, tapikin nga po natin ang balikat ng ating katabi o ng ating kapatid. Sabihin natin muli, paano ka inaalagaan
ng Diyos. Papaano tayo inaalagaan ng Diyos? Kung babalikan natin ang mga mabibiyayang paggalaw o pagkilos ng Diyos sa ating buhay, nahihikayat o nai-inspire tayo na magpatuloy sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang kalooban. Kaya nga ang sabi po ng kanta, tell the word of His love. Dahil sa pag-ibig at magandang kalooban ng Diyos, tayo ay nai-inspire. Nagbibigay sa atin ito ng ibayong kasiglahan. Kasiglahan upang ibahagi ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang magandang kalooban. Opo, nais ng Diyos na maalala natin sa tuwina na Siya'y nakalaan at handang pangalagaan tayo at pag-ingatan tayo all the time. Opo, kung magkagayon, ipinapaalala lamang sa atin na kung sa tuwina ang Diyos ay nakahandang pangalagaan tayo at ingatan tayo, ang kahulugan po nito dahil nais ng Diyos na isali tayo sa Kanyang dakilang plano. Sino po sa atin ang gusto na maging bahagi sa dakilang plano ng Diyos? Magsabi ng dalawang amen. Buhay ka pa? May mission ka pa? Kung nais natin na tayo maging bahagi ng dakilang plano ng Diyos, ibig sabihin noon, may mission pa tayo. At ang katotohanan na tayo ay may buhay, ito ay kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Diyos at kapahayagan ng Kanyang kalooban. Hindi lamang ito pong physical life, kung hindi buhay na walang hanggan. Ang una, nagmamahal ang Diyos at tinalagaan tayo. Opo, mapagmahal ang Diyos at inaalagaan tayo. Ang ikalawa po, na nais ni Josue na kanya nga pong ihabilin o ibahagi sa kanyang mga kababayan o sa mga Israelita, ay yung pong buksan po natin ang Josue 24 talata 14. Joshua chapter 24 verse 14. Sinasabi po doon, kaya nga, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang, kaya si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Opo. Ang ikalawa po, na nais na madama at maunawaan ng mga Israelita, ang nais po ni Josue ay madama ng kanyang mga kababayan ang paghahangad ng Diyos para sa tamang pagtugon. At ito po yung sinasabi sa talata 14 ng Josue 24, sambahin at paglingkuran ng tapat si Yahweh. Sambahin at paglingkuran ng tapat si Yahweh. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran ng tapat. Tuwing pinagpapala ng Diyos ang kanyang bayan, ginagawa niya ito para sa mabuting layunin. So, ibig sabihin po pala, may purpose ang Diyos sa kanyang bayan. May purpose ang Diyos sa buhay ng mga Israelita. May purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa na bahagi ng bansang Israel. Kapag ka po pinagpapala niya ang mga Israelita, ang kanyang bayan, meron po siyang mabuting layunin. So, meron po siyang plano. Meron siyang purpose. Ipinapahiwatig ng Diyos ang kanyang layunin sa kanyang pagpapala. Ganito rin po ba ang ating karanasan? Ipinapahiwatig ng Diyos ang kanyang layunin sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpapala. Amen? Kung kayo'y pinagaling, ano ang layunin ng Diyos?
Kung tayo ay pinagaling, ano ang layunin ng Diyos sa ating buhay? Opo, upang maging kabahagi ng kanyang misyon. Kung nais nino mang tumanggap ng mas marami pang pagpapala mula sa Diyos, makabubuti kung susunod sa Panginoon. Opo, naghihintay ang Diyos ng tamang katugunan. Sabihin nga po natin sa ating katabi, kapatid, tumugon ka na kasi. Naghihintay ang Diyos sa ating tamang katugunan. Di po ba tama lamang kung inaalagaan at iniingatan ng isang ama o inaalagaan at iniingatan ng isang magulang ang kanilang mga anak? Natutuwa siya o natutuwa ang mga magulang kung ginagawa ng mga anak ang nais niya. Amen po ba? Kaya ang hamon po ni Josue sa mga tao. Kaya naman ngayon, ito po yung hamon. Sambahin ninyo at paglingkuran ng tapat si Yahweh. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay. Sambahin ninyo at paglingkuran ng tapat si Yahweh. Sambahin ninyo at paglingkuran ng tapat si Yahweh. Papaano po naman natin paglilingkuran si Yahweh? May isang paraan kung paano dapat tayong tutugon sa walang maliw na pangangalaga, sa walang maliw na pag-aaruga ng Diyos sa ating buhay. At ito ay ang paglilingkod ng buong katapatan at katotohanan. Opo, nakikita ang paglilingkod sa Diyos sa paggawa ng nais niya, ng may kaluguran, ng may kasipagan, at walang pagkukunwari. Dapat lamang paglingkuran ng Israel ang Diyos. At ito po ang hamon sa kanyang mga anak sa bahagi at bumubuo ng iglesia na siyang bagong Israel. Nararanasan nila ang pangangalaga ng Diyos sa iba't ibang paraan. Maging payak, o maging isang simple, o maging isang kagilagilalas na paraan ng pagpapala o pangangalaga ng Diyos. Dapat lamang natugunan ang kabutihan ng Diyos ng malugod na paglilingkod sa Kanya. Sa ating dingpong panahon, ibinuhos ng Diyos sa bawat Kristiyano ang lahat ng pagpapalang espiritual. At ito po yung patotoo ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso, Kabanata 1, ang talata ay 3, nang sabihin po niya, ibinuhos na sa atin ang maraming pagpapalang espiritual, bunga ng ating pakikipagkaisa kay Kristo. Efeso, Kabanata 1, ang talata ay 3. Hindi ibinibigay ng Diyos ang pagpapalang ito sa atin ng walang dahilan. Sa likod ng lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin ay ang kanyang layunin para sa atin. Opo, ang pagpapala ay siya ring tawag sa atin upang maglingkod at ibahagi ang kagandahang loob ng Diyos sa iba. At sa pagtatapos po, ano nga po ba ang hinihingi ng Diyos na katugunan para sa atin? Alalahanin po natin, ito ay ang masunuring paglilingkod sa Diyos. At ang masunuring paglilingkod sa Diyos ay isang personal na desisyon na dapat gawin ng bawat Kristiyano. Kung sa ating buhay ay patuloy na kumikilos ang Diyos sa kanyang mapagmahal na pangangalaga sa tuwina at sa lahat ng sandali, opo, tunay na tayo ay dapat magpatuloy sa ating buhay na pagsamba at sa ating masiglang paglilingkod ng buong katapatan sa Diyos. Sabay-sabay po tayo magsabi, to God be the glory. Amen.
Tayo pong lahat ay magsitayo. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumako sa unahan ang mga may pagpapasalamat sa Diyos. Ang mga tumutugon sa patuloy na ministeryo ng Iglesia. Awitin po natin ang ating pagtatalaga para sa Panginoon. Lagay po nating muli ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Salamat po. Nadarama po namin, Diyos, ang katapatan ng inyong pangako. Patuloy niyo po kami na pinapatnubayan. Tunay na kayo ang aming pong mapagmahal, mapag-alaga at nagliligtas na patnugot. Naririto po kami. Ibinababa po namin ang aming pong buhay, ang aming sarili sa inyong banal na paanan.
kinikilala ang inyong kapangyarihan. Nagpapasakop aming Panginoon at magulang sa inyong banal na kalooban at sa inyong banal na plano. Opo, hindi po kayo nagbabago o dakilang Diyos kung papaano nasumpungan ng mga Israelita ang inyong mapagmahal na pag-iingat at pagliligtas. Ito po ang aming buhay na karanasan bilang inyong mga anak hanggang sa mga sandali pong ito ng yugto ng inyong nagpapatuloy na pagliligtas sa buong sangnilikha. Panginoon, naririto po ang aming mga kamay. Naririto po, iniuunat namin ang aming mga kamay. Nakahanda po kami upang hawakan ng inyong mga kamay. Naririto po ang aming mga palad, o aming Panginoon. Naririto po ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kaming pangunahan, patuloy niyo po kaming akayin. Sa landas, o aming Panginoon, na patungo sa kaluwalhatian at sa kapurihan ng inyong pangalan. Aming Panginoon, anuman ang aming kalagayan at pagkukulang, kami ay inyong minamahal. Salamat po sa inyong dakila at wagas na pag-ibig. Patnubayan niyo po ang aming bayan kung papaano ang bawat isa sa amin at ang aming pong sambahayan ay nakasumpong ng inyong patnubay at pag-akay. Hawakan niyo po ang aming bayan. Katulad ng paggabay ninyo sa bansang Israel sa lupang pangako. Hindi lamang namin tinatanaw, kung hindi inaangkin po namin, we claim, O God. We claim. Inaangkin namin ang inyong mga pangako. O dakilang Diyos, naririto nga po ang inyong mga anak na bahagi ng iglesyang ito. Isinusuko, itinatalaga po namin sa inyo ang aming buhay. Naririto po ang aming mga anak, ang mga bata, ang bahagi ng communicants class. Naririto po ang mga kabataan, kami bilang mga magulang, mga kalalakihan, mga kababaihan. Kami bilang mga magulang ng mga sambahayan. Panginoon, tinatalaga namin sa inyo ang aming buhay. Akayin niyo po kami, bigkisin kami sa inyong mapagmahal na pag-ibig at sa matapat na pagsamba at buhay na paglilingkod. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatid. Ang kapatid na Elder Bilet Adormeo. Pangunahan niyo po siya, aming Panginoon. Ang inyo pong mga anak at aming mga kapatid na nagtiklop ng mga tuhod at dumako, aming Panginoon, sa inyong banal na altar. At ang bawat isa na nagyuko ng ulo, patnubayan niyo po, aming Panginoon, at angkinin ng bawat isa ang inyong pagliligtas, ang inyong pag-iingat, ang kalakasan, kalusugan, aming Panginoon, ng mga probisyon, ang kasagutan sa mga panalangin ay tinataas sa inyo. Tinataas namin sa inyo ang aming mga pagtatalaga para sa buhay at ministeryo ng iglesyang ito. Tinataas namin sa inyo ang aming pong mga anak, ang mga sanggol at mga bata, ang mga nananalangin at naghahangad upang sila, aming Panginoon, ay gamitin ninyo sa iba't ibang ministeryo at gayon din naman bilang mga pastor, bilang mga diaconal ministers sa inyong iglesia at sa inyong bukirin. Pagpalain niyo nga po, aming Panginoon, ang inyong sambahayan,
ang iglesyang ito at ang buong pamayanang ito at ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain niyo ang buong sangnilikha. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa biyaya ng inyong pagliligtas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-akay at paggabay. Binabalik namin sa inyong lahat ng kapurihan. At mula sa loob ng santuaryong ito, hahayo kami ng may kasiglahan at nakahanda na tumugon sa inyong dakilang pag-ibig. At minsan pa, aming Panginoon, igawad po ninyo ang inyong mapagpalang bendisyon sa inyong mga anak at sa bawat isa na kabahagi sa aming pananambahan na wala sa loob ng santuaryong ito ang inyong pagpapala. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at tanggapin ang kanyang biyaya ng kaligtasan at kapayapaan ngayon at magpakailanman. Tayo magsabi ng Amen.